Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Seminary Edition. At ang araw po ngayon ay January 8, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Annihilationism. At totoo bang may walang hanggang parusa? And ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew 25 verse 41. Then he will say to those on his feet, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." And sa Tagalog po, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. And teaching number 1, hell is a place of torment. Ang torment po is ito po yung parang torture na kapag daw po ang hell po ay ito po ay place kung saan tino-torture or pinaparusahan tayo. And yung mga hindi po talaga sumasamba or hindi kinakalala sa ang ating Panginoong Diyos, sila po yung ma-torture na mapupulta sa hell. And teaching number 2, hell is internal separation from God. Na sabi po dito, ang hell po ay ito po ay internal na separation o pagkahiwalay natin sa ating Panginoong Diyos. Na pag na tayo po ay nasa hell, ibig sabihin, ang mga nasa hell po kasi, diba, sila Satanas, sumunod tayo kala Satanas, pag tayo po ay napunta sa hell, ay hindi po na natin kinalala ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya, ang hell po, or pag napunta tayo sa hell, is ito po yung internal na paghihiwalay natin sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, hell is unlikely be annihilated. Na, ang hell po ay hindi siya basta-basta na hindi siya yung parang habang buhay, kundi ang hell po is habang buhay ka naroon kapag hindi mo kinalala ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Kaya dapat na gumawa po tayo ng kabutihan, lumayo tayo sa kasamaan at tayo po ay manampalataya sa ating Panginoong Diyos para po makaiwas tayo, mapunta tayo sa hell na ito po ay internal na separation sa ating Panginoong Diyos. At dito po ang tournament or ito po ay place kung saan tinotorture tayo. Kaya po lumayo po tayo dyan at tayo po ay manampalataya na sa ating Panginoong Diyos. And the application number 1, seek the truth about hell. Na sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na basahin po natin sa Bible or ipaliwanag po natin sa sarili natin na kung ano po yung hell, kung ano po yung totoong about o tungkol sa hell. Basahin po natin yan sa Bible natin. And application number 2, see unbelievers as emergency patient. At ito daw po ay i-apply po natin sa sarili natin na yung mga nakikita po natin na friends, pamilya natin at iba po pong kapwa-tao natin na hindi na nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay dapat po gawin natin silang emergency patient. Yung parang kailangan na sabihan na natin sila na dapat na manampalataya sila, kilalanin nila ang ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, sobrang torture pag tayo ay napunta sa ating Panginoong Diyos, ay ito po ay habang buhay na pagpaparusa. Kaya po, mas maganda na yung mga nakikita nating unbelievers, ay dapat po na gawin natin silang emergency patient, na dapat tulungan natin sila, sabihin natin sa kanila at ipaalala natin sa kanila na dapat kilalanin nila ang ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. And application number 3, snatch people from the fire. Ito naman po na i-apply po natin sa sarili natin na kapag yung pamilya natin ay nakita natin na unbelievers, na kuhain natin sila agad, hilahin natin agad sila, i-push natin sila agad na dapat kilalatin nila ang ating Panginoong Diyos sa buhay nila dahil nga po parang kinukuha natin yung tao na lumayo sila doon sa fire, lumayo sila doon sa hell dahil ayun po ay internal at talagang torture na lugar.
na separated tayo sa ating Panginoong Diyos. Na dapat po talaga yung mga friends natin, family natin, and kapwa natin na nakikita natin ay dapat talaga sabihan natin sila na manampalataya at kilalanin nila ang ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Dahil ito po ay makakaganda, makakatiwasay at magiging ligtas po tayo sa hell na sinasabi na torture sa atin, na para hindi tayo malayo sa ating Panginoong Diyos. And discussion, why should we see unbelievers as emergency patient? And para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na nakikita ko po na yung mga unbelievers na nakikita natin is dapat talaga maging emergency patient para po masabihan natin sila agad, na kasi nga po hindi natin alam kung anong oras, anong araw tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, yung mga nakikita natin unbelievers is dapat na sabihan na natin sila agad na dapat kilalanin nila at panampalatayaan nila ang ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.